Magandang gabi po. Magandang gabi po, Kes. Caloocan City. Video message. Salamat po sa inyong pagdalo. Gusto ko po kayong makita lahat pero nasisilaw po ako. Salamat po sa pagkakataong ibinigay nyo sa amin upang humarap sa inyo, magpakilala at ipakita namin sa inyo ang aming pagnanais na makapaglingkod ng tapat sa inyong lahat. Tinanggap ko po ang hamon na maging senador ng ating bansa dahil po ito ang gusto ni Pangulong Duterte na makatulong tayo sa pagpapatuloy ng magandang programa na kanyang inilatag at ang iba po naman ay maalagaan natin para na rin sa ating kinabukasan. Tinanggap ko rin po ang hamon na ito sapagkat inalok din po ako ng BBM Sara Tandem na makasama nila sa layuning ito at sa kilusan ng tunay at ganap na pagkakaisa. Sapagkat, ang sabi nga po natin, napakahirap po, napakahigpit ang pagsubok na dinaanan nating lahat, ang ating bayan. Kung hindi po tayo magkakaisa, mahihirapan po tayo na ibangong muli ang ating kalagayan bilang isang bansa at nagkakaisang mamamayan. Marami po tayong dapat na ayusin. Ang nais ko pong gawin kung ako po'y magkakapalad, pagsisikapan po natin na ibaba ang singil ng kuryente sa bansang ito. Matagal na po na layunin ng batas na ibigay sa mga mamamayang Pilipino ang abot kayang presyo ng kuryente. Ito po ay nasa batas. Hindi po pwedeng hindi natin panagutan ito. Mangyari na po ang mangyari. Ngunit kinakailangan natin gawin sapagkat ito ang pinakalayunin kung bakit ginawa ang batas sa kapakanan ng mamamayan. Napansin po ninyo, kahit na malaki ang kalaban, kahit makapangyarihan, katulad po ng ABS-CBN. Kapag hindi nila tinupad ang kanilang pananagutan, kapag kanilang pinagsamantalahan ng tao, lalaban po tayo. Hindi tayo papayag. Ang sabi po nila, Pinapalitan ako kanina. Kasan yung papel? nawalan din po ng trabaho yung ilang mga kawani ng ABS-CBN. Totoo po yun. Nagdaramdam din tayo sapagkat nangyari yun. Ngunit mahigit na 100 milyong Pilipino ang kanilang niloko. Mahigit na 100 milyong Pilipino ang kanilang pinagsamantalahan. Bakit po? Dapat libre po ang palabas ng ABS-CBN. Ano ang ginawa nila? Sinusian po nila ang mga programa. Pinilit nila kayong bumili ng black box, yung TV Plus, para sa ganun ay mapanood ninyo. Mali po yun. Pagsasamantala sa mga tao. Pagsasamantala sa sambayan ng Pilipino. Sabi po nila, mabigat ang ginawa mo. Ang ginawa mo ay isang political suicide. Sapagkat sisirain nila ang iyong political career. Siguro po, sapagkat wala namang kahit isang senador ang tumulong sa akin. Bakit po? Talagang natatakot sila sa ABS-CBN. Meron po bang isang senador na tumayo para tulungan ako na imbestigahan ng ABS-CBN? Wala po! Narito po ang resibo monthly bill ng Meralco. Dito po,
Makikita ninyo, pati ang ninakaw na kuryente, tayo ang magbabayad. Hindi po pwede yun. Pati pagkakamali, pati yung pagsingaw ng kuryente sa kanilang mga kawad, tayo pa rin ang magbabayad. Ito lamang ang negosyo na kahit na lahat ay maaring hindi nila kinita, sapagkat marami ang nawawala, tayo ang magbabayad. Hindi po pwede na mangyayari sa atin ang ganito. Dapat po ipagtanggol natin ang karapatan ng mamamayan. Ang kuryente po ang pinakamataas sa Asia. Kaya po hindi sumisigla ang pagninegosyo sa ating bansa. Yung pamumuhunan ay hindi sumisigla. Kapag inaibaba po ang kuryente, dadami ang magbibigay ng negosyo sa bansang ito. Dadami ang trabaho, dadami ang magpo-produce ng mga basic commodities. Bababa po ito alang-alang sa kapakanan ng ating bansa. Tingnan po ninyo ang bansang Singapore. Ang bansang Singapore ay bansang nagkakaisa. Sa kanilang pagkakaisa, kahit maliit lamang sila, tingnan po ninyo ngayon ang kanilang bansa. Kahit maliit lamang sila, wala silang problema sa pagkain. Sila ang pinakamataas na GDP per capita dito sa buong Asia. Dapat ganun po ang mangyari sa atin. Maraming bagyo at sakuna ang dumarating sa ating bansa. Ngunit wala tayong kahandaan. Gayahin po natin ang bansang Cuba na sa bawat dating ng unos sa kanilang bansa, walang isa mang mamamayan ang nasasawi. Bakit? Nakahanda po sila sa lahat ng pagdating ng mga unos sa kanilang buhay. Tingnan po ninyo yung mga magsasaka natin. Napakalawak ng sakahan natin. Hanggang ngayon, marami ng taon ang nakararaan. Mahirap pa rin ang magsasaka. Sila ang nagtatanim ng pagkain, pero sila ang pinakamahirap. Tingnan nyo yung mangingisda. Milyong hektarya ng karagatan ang meron tayo. Pero gusto pa ng Department of Agriculture mag-importa ng galunggong. Ang buong akala ko po, kung mag-iimporta tayo ng galunggong, yun sanang, o mag-iimporta tayo ng isda, yung po sanang masarap na hindi pa natin natitikman, siguro galing sa ibang bansa. Mag-iimporta sila galunggong pa lang. Hindi naman yata po pwede yung ganun. Tingnan po ninyo yung ating mga teachers. Hindi po sinusunod ang batas. Mahigit na 20 o 3 taon na, 30 taon nang nakararaan. Wala pong alalay yung kanila pong pasahod na dapat ay sumusunod sa cost of living. Meron sila dapat hospital and medical allowance. Meron silang hazard pay. Ngunit sila po ay pinagtatrabaho pa sa paggawa ng modules. Ito po ay hindi tama sapagkat ang mga teachers natin, ang trabaho lang nila ay magturo sa loob ng 6 na oras. Labas doon, babayaran mo sila ng overtime pay. 25% equivalent sa kanilang sahod. Hindi po nangyayari ito. Ano pong gagawin natin? Wala na pong problema kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Tapos na po ang halalan sa kanila. Sa bawat lugar na puntahan namin, Quezon City, Valenzuela, San Jose del Monte, Mandaluyong, Bigan, Narbacan, at ngayon ay Caloocan City. Dito ko lamang nakita ang tunay na mga Pilipinong nagmamalasakit sa pagkakaisa. Tapos na po ang halalan kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Ang usapan na lamang po dito ay yung kanilang piniling mga kandidato para senador na tutulong sa kanila
upang pagtulungan natin ang napakaselan na gawain, ang napakaselan na responsibilidad na paglingkuran kayo ng buong katapatan. Yun na lamang po, kailangan itawid nyo kami. Sapagkat kami po ang tutulong sa kanila upang ating magawa ang lahat ng layuning ito, ang lahat ng hadikaing ito, para na rin sa ating kinabukasan. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, ang numero ko po sa balota ay 43. Sa gisag ng pagmamahalan at pag-ibig sa bawat isa. Ano po ba yung number ko? Ulitin po. Pakiulit nga. Mahina po eh. 43. Dante Marcoleta, hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Maraming salamat po. Alright. Maraming salamat po. Number 43, Congressman